Ilang sandaling tumigil ang paningin ni Kenji kay Britney na nakaupo na sa gilid ng kama. Matamang hinihintay ni Britney ang magiging reaksyon ng lalaki sa kanyang mga sinabi. Kung kaya naman hindi niya inaalis ang mga mata sa kanyang muka. Para kay Britney ay ang hirap na namang kausapin ni Kenji. Parang hindi nito nakukuha ang malinaw pa sa sikat ng araw na punto niya. Nahihirapan na siyang todo mag-explain. Harap-harapang sinasampal na ang lalaki ng katotohanan ng gusto niyang mangyari. Tanggalin niya si Sabrina sa kumpanya, pero hirap na hirap itong unawain iyon na hindi makuha ni Britney kung bakit. Ano ba ang mahirap sa pagtanggal ng isa sa mga employee niya? Sigurado siyang wala rin naman itong ambag o na itutulong sa kumpanya. Dagdag lang siya sa manpower na hindi rin naman kailangan ng Barrowell firm. Sa tingin mo ba, Britney? Ipapayag din ako na basta mangyari na lang yun? Balik tanong ni Kenji kay Britney na hindi pa rin natutuwa hanggat hindi niya naririnig ang desisyon ni Kenji para sa babaeng yon. Ang sabihin nitong tatanggalin niya na ay paniguradong ikakalundag ng kanyang puso. Kaya lang wala naman. Siyempre hindi. Mahal ko na rin ang bata. Huwag kang mag-alala. Kakausapin ko siya bukas. At kakausapin mo lang? Hindi mo siya tatanggalin? Dismayado pa rin ang emosyon ni Britney doon na hindi sapat ang salitang kakausapin ito ni Kenji. Tapos hindi pa rin naman niya tatanggalin sa trabaho. Hindi iyon ang gusto niyang marinig. Pero bakit parang ang hirap para kay Kenji na ibigay iyon? Kaunti na lang at iisipin na rin niya na baka nga may ibang agenda si Kenji kung kaya hindi niya ito matanggal pa. Britney, hindi ganun kadali ang gusto mong mangyari. Anong hindi ganun kadali? Bakit ako nagawa ko yun on the spot? Boss ka, ikaw ang batas, Kenji. Gusto kong tanggalin mo siya. Gusto kong alisin mo siya sa landas nating dalawa. Hindi siya mabuting ehemplo. Bakit hindi mo ko mapagbigyan? Threat siya sa masaya na nating pamilya, Kenji. Bulag ka ba? Muling giit ni Britney na pinipilit ang kanyang gustong mangyari. Hindi siya mapapalagay kung hindi ito tatanggalin ni Kenji. At araw-araw siyang bubulabugin ng isipin na magkasama silang dalawa sa loob ng building. Hindi siya nangangamba na mahulog dito si Kenji. Pero ang pagkawasak ng pamilya niya ang kanyang inaalala. Para sa kapakanan ni Andrea at hindi ng kanyang sarili lang. Para naman sa bata iyon. Siguro nga tama ang babaeng yon na may gusto ka sa kanya. Kaya naman hirap na hirap kang tanggalin siya. Ayaw mo siyang mawala sa paningin mo. Aminin mo nga, wag mo kong pinaglololoko. Paratang niya pang sobrang dismayado na ang tono. Ilang beses na siyang umiling magkadikit ang ngipin. Sumama pa ang hilat siya ng mukha ni Britney. Nakasimangot niyang tinalikuran ang walang kibo pa ring lalaki at pabagsak ng nahiga ng kama. Kinumutan niya ang sarili na kulang na lang ay mamuti ang mata kakairap niya sa kawalan. Tinakpan niya ng una ng kanyang tenga upang ipakita kay Kenji na ayaw na niyang marinig ang anumang bagay na mga sasabihin nito sa kanya. Ngunit parang hindi matunawan ang isiping iyon si Britney. Asar na asar talaga siya kung kaya bahagya niya na itong nilingon gamit ang nanlilisik niyang mga tingin na para ng patalim. Kung hindi mo siya tatanggalin, kung ayaw mo siyang mawalan ng trabaho, hayaan mo sanang kami ng mga anak ko ang tanggalin ko sa buhay mo. Kami na lang mag-a-adjust. Total ayaw mong ikaw ang gumawa ng hakbang. Hindi ko itataya ang mga bata. Pinaling saad ni Britney na alam niyang unfair naman. Pero iyon lang ang tanging paraan na alam niyang gawin para makuha na ang kanyang gusto. Nataranta na si Kenji sa banta ni Britney. Batid niya na gagawin ito ang bagay na iyon lalo at sinabi niya. Tila ba nahimasmasan siya na biglang sumampa ng kama at lumapit na kay Britney upang lambingin na rin ito. Hindi natin pag-uusapan ng kasal hanggat nariyan siya nagtatrabaho sa kumpanya mo. Banta niya pa nang makitang mas nataranta doon si Kenji. Hindi sa ginagamitan niya ito ng dahas pero kinakailangan. Biglang bumangon si Britney sa pagkakahiga nang makalapit na si Kenji sa kanya. Ngunit hindi naman ito magawang hawakan ng katawan niya nang dahil sa mga angil na ginagawa niya. Pinanlisikan pa ng tingin si Kenji na para bang binibigyan siya nito ng ultimatum kung ano ang kanyang magiging desisyon. Hindi iyon napaghandaan ni Kenji. Ilang beses na ibinuka niya ang kanyang bibig upang magpaliwanag na. Britney, pwede bang bukas na lang natin pag-usapan ng tungkol dito? Bakit ba ang hirap na naman sa'yong mag-decide? Sasagot ka lang naman ng oo, tatanggalin mo. Bakit kailangan na magmakaawa pa ako sa'yo? Para naman sa pamilya natin to ah. Hindi naman sa akin lang. Oo nga,
at madali lang mag-decide. Pero ang punto ni Kenji, kapag tinanggal niya ba ang babae ay tatahimik na lang itong bigla? Paano kung masama itong gawin kay Britney o kay Andrea kapag bigla niya itong tinanggal? Mabuti na iyong may monitor siya dito. Alam niya ang ginagawa nito dahil employee niya ito. Hindi lang yon, paano kung idamay pa nito ang kanilang panganay? Baka maging demonyo muli siya. Saka mo na ako kausapin kapag buo na ang desisyon mo. Bagsak ang magkabilang balikat na bumaba ng kama si Kenji at tinungo ang banyo upang magpalit na rin ng damit. Kakausapin niya ng masinsinan ang nobya mamaya paglabas niya. E-explain niya ang point niya. Hindi niya pwedeng basta tanggalin si Sabrina. Sabi nga ng matatanda, keep your enemies close to you. Britney, tingnan mo ko at mag-usap tayo. Ganun na lang ang inusuga ni Britney papalayo kay Kenji nang mahiga na siya sa tabi nito, na para bang may virus siyang nakakahawa. Napakamot na si Kenji sa kanyang kilay. Pilit na kinakalmang sarili niya. Nakahiga na ulit ang babae at nakatulokpong na doon ang kumot na parang pinagtataguan siya nito. Oo na, sige na. Tatanggalin ko na siya. Talo ng sambit ni Kenji na nakatingin pa rin sa likod ni Britney. Parang matigas na tinapay na biglang lumabot matapos na isausaw sa mainit na kape ang naninigas na damdamin ni Britney. Natumihaya na at kapag daka at seryosong nilingon na agad ang banda ni Kenji. Sa huli, siya pa rin ang nagwagi. At least ngayon ay mapapanatag na ang kanyang loob. Hindi na siya mag-aalala. Bukas na bukas? Paninigurado pa ni Britney. Umiling si Kenji na muling nagpatigas ng mukha ni Britney. Inuuto lang yata siya ng lalaki. Naisip niya, hindi pwedeng bukas na bukas agad. Hayaan lang muna natin siya magtrabaho doon. Kailan mo pala planong tanggalin? Sa susunod na taon? Ay nako, kung tatanggalin natin siya agad, paano natin malalaman ang kanyang mga plano? Di ba nga ang sabi, I keep your enemies close to you? At least mamamonitor natin ang bawat galaw niya. Kung bibigyan ko siya ng pera at itataboy na lisanin ng company, susundin niya ba? Ayoko nang gumamit ng dahas gaya ng dati. Nagbago na ako. Ayoko nang mabahiran ng kasamaan ng mga palad ko. Ayoko nang bumalik sa dati, Britney. Saglit na natigilan si Britney nang ilang minutong mapatitig sa mga mata ni Kenji na puno ng pakiusap. Napagtanto niya na marahil kung ang dati pang ang katauhan nito iyon, paniguradong pinahirapan na niya ang babae. Knowing him way back na malupit, ngunit ngayon na alam ni Britney na totoo na itong nagbago, medyo nahirapan siyang i-digest na oo nga pala, hindi na siya ang dating Kenji na kilala niya. Bago na ito ngayon. Let's take it slowly, baby. Kung inaalala mo ay baka maagaw niya ako sa'yo. Imposible yun. Why don't we get married as soon as possible? Saka, hindi ako magpapaagaw sa kanya. Maniwala ka sa akin. Wala kang dapat na ipagpanik. Buong-buo na sa'yo ako. Sa inyo lang ako ng mga anak natin. Kaya kalma na. Bagamat may agam-agam ang puso ni Britney ng gabing iyon, ay maayos pa rin siyang nakatulog. Habang yakap ni Kenji sa kanyang mga bisig, ay unti-unting kumalma ang mga pag-aalala sa isip ni Britney. Tama nga naman si Kenji. Hindi niya kailangan mag-alala. Marahil ay nadala lang siya ng panik nang makita ito. Naisip niya tuloy ang nobyo ni Sabrina na si Vanjo, na bigla na lang niyang tinanggalan ng trabaho sa gallery, dala ng bugso ng kanyang damdamin. Maayos naman itong employee. Bigla tuloy siyang nakonsensya. Hanggang sa kanyang pagising kinabukasan, ay laman pa rin ang kanyang isipan ang mga bagay na iyon. Kailan tayo magpapakasal? Napalingon si Britney sa kanyang tabi nang marinig ang tanong ni Kenji. Ang buong akala niya ay tulog pa ito, kung kaya naman pinili niya ang wag munang bumangon upang wag pa itong maistorbo doon. Ang hindi niya alam ay kanina pa ito gising. Nakikiramdam habang nakapikit ang dalawa nitong mata. Patapusin mo muna ang opening ko na gallery bago natin muling pag-usapan ng tungkol dito. Tumangulang si Kenji na malapad ng umiti at kapag daka ay ibinaon na ang muka sa leeg niya. Sininghot nito ito na nauwi sa malanding paghalik sa kanyang leeg. Pilit na tinanggal ni Britney ang muka ni Kenji habang mahinang humahagikik dahil nakikiliti siya sa ginagawa nitong malanding paghalik. Bangon na tayo. Mamaya na, masyado pang maaga. Samantalahin natin to hanggat tulog pa ang mga bata. Ungol ni Kenji na ikinaikot lang ng mga mata ni Britney na hinayaan gawin ang gusto niya sa katabi niyang lalaki. Sa hapagkainan, ay balik ang dalawa sa kung ano ang pakikitungo nila sa bawat isa. Sabay din silang umalis ng villa ng araw na yon.
Idinaan muna ni Kenji si Britney sa studio niya na siyang mauunang magbukas kumpara sa gallery. Nagsimula na rin tumanggap si Britney ng schedule ng art classes na mostly ay mga adults na, kagaya sa Malaysia. Para less hassle ay hindi siya tumanggap ng mga younger student dahil mahirap silang pasunurin sa mga gusto niya. Once nakapag-hire siya ng art teacher, saka siya tatanggap. Susunduin kita dito mamaya. Pwede naman ako mag-taxi o mag-drive. Huwag ka nang matigas ng ulo. Dadaanan kita dito mamaya. Hintayin mo ako. Tumango lang si Britney bilang tugon. Kahit naman ipilit niya ang gusto niya, ay igigiit pa rin ni Kenji ang kanyang plano. Nag-offer nga sa kanya si Althea ng sasakyan para magamit niya, habang nag-aayos pa siya ng mga kailangan. Pero si Kenji ang tumanggi sa kadahilan ng kaya naman niyang sunduin ito o ang bilhan ng sasakyan. Ikinataas lang iyon ang kilay ng kanyang kapatid dahil alam nito ang galawan ni Kenji. Hindi lingid sa kaalaman ni Althea ang ginagawang pagtira ni Kenji sa kanyang villa na sabi ng mga maid. Mas gusto kong sinusundo ka at sabay tayong uuwi ng villa kaysa mag-drive ka ng sarili. Sweet kaya nun, kada makikita kita, napapawi ang pagod ko. Ibalato mo na yun sa akin, Britney ha? Sige na, please. Hindi convenience iyon kay Britney, pero pinagbigyan na lang niya si Kenji nang matahimik na ang kaluluwa. Oras na mabuksan niya na ang gallery, nagdademand na talaga siya na kailangan niya ng sariling kotse. Hindi pwede na ganito pa rin ang setup nila. Paano na lang kung may mga biglaang labas o lakad? Ano iyon? Iistorbohin pa niya si Kenji? Good morning, Mr. Barwell. Sa elevator pa lang ay nagtagpo na sina Kenji at Sabrina na animo hindi makatingin sa amo ng diretsyo. Baka sa kanyang muka ang hiya, pero wala doon ang pagsisisi sa kanyang ginawa dahil intensyon niya. Kailangan niya lang ipakita sa amo na kunwari ay nahihiya siya para makuha nito ang kanyang simpatsya. Morning. Walang emosyon at diretsyo lang ang tingin ng seryosong muka ni Kenji. Silang dalawa lang ang lula ng elevator. Subalit wala si Kenjing plano na kausapin doon ang babae tungkol sa nangyari kagabi. Ayaw niya iyong balikan. Baka sa mukha nito ang hiya at nakikita iyon ni Kenji. Wala rin sa isip ni Kenji na balikan at ungkatin iyon unless ito na ang magsasabi sa kanya mismo. Gusto niya na iyong kalimutan. Total ayos na rin naman silang dalawa ni Britney. Nakuha na nito ang kanyang pinaplano. Bagamat nasa bahaging likod ni Kenji ang babae, ay dama ng lalaki ang mainit na paninitig nito sa likod niya. Nakikita niya rin ang reaksyon nitong may pag-aatubili sa salamin ng elevator. May nais itong sabihin. Ngunit bakas ng pag-aalinlangan nito na naiintindihan ni Kenji, kaya ito nahihirapan. Mr. Barwell, pasensya na po talaga sa nangyari kagabi. Para po sa boyfriend ko ang picture na yon. Itinaas ni Kenji ang kanyang isang kamay, kung kaya naman automatiko itong natigilan sa mga sasabihin. Ang sabi niya, ayos na pag-usapan nila iyon kung ito ang uungkat. Ngunit ngayong nabuksan na ay biglang nagbago ang isip ni Kenji. Ayaw na niyang marinig pa ang tungkol sa bagay na iyon dahil naiirita na siya. It's okay. Mag-ingat ka na lang next time dahil ayoko mag-away kami ni Britney tungkol sa walang kakwenta-kwentang bagay. Para alam mo lang, dahil sobrang selosa niya kahit walang kaselos-selos. Nakagat na ni Sabrina ang kanyang labi sa pagsupalpal ni Kenji sa kanya. Ibig sabihin ba nun ay hindi nagagandahan si Mr. Barwell sa kanya? Sa palagay niya ay dapat talaga siyang pagselosa ng babaeng yon. Dahil bukod sa maganda siya, ay bata rin siya. Saka maganda rin ang hubog ng kanyang katawan. Kung pagkukumparahin nga sila ni Britney, yun ay higit naman siyang masarap kahit titingnan lang. Pasensya na po talaga, Mr. Barwell. Yukod nito na tila ba nasaling ang nakatagong inggit na damdamin. Tumango lang si Kenji na hindi man lang siya nilingon. Na para kay Sabrina ay sobrang nakakabastos. Pinigilan niyang magsalita dahil baka mas pag-initan siya nito o mas magalit sa kanya ang amo. Magmula rin ang araw na yon ay parang biglang naging display na lang sa kanilang kumpanya si Sabrina. Iyong tipong employee nga itong matatawag, ngunit hindi na ito binigyan ng trabaho ni Kenji na kagaya ng dati. Kapag may meeting sa labas ay hindi na siya sinasama. Natanging si Caroline lang ang kanyang dinadala. Napagtanto ni Kenji na bakit niya pa baka kailanganin ito ay si Caroline pa lang ay sapat na para mapunan ang trabahong iyon. Ganon din sa mga social events at ilang sunod-sunod na mga dinner banquets at business meetings. Literal na naging utusan lang si Sabrina. Taga-print, timpla ng kape, taga-dala ng kung ano-anong documents sa ibang mga department. Noong una ay na-enjoy pa iyon ni Sabrina. Ngunit nang lumaon
ay biglang naiirita na siya at hindi na masaya. Caroline, wala ka ba talagang alam kung bakit hindi na ako isinasama ni Mr. Barrowell? I mean, kahit naka-uniform lang. Parang biglaan naman yatang hindi na niya ako napapansin. Palagi na lang niya ako naiiwan dito. Hindi napigilan ay tanong na ng babae sa sekretary ni Kenji dahil naiinis na siya. Bakit nga kaya? Nangiinis pang tanong ni Caroline na humalukip-kip na paharap sa kanya. Natutuwa siya sa hindi maipitang mukha ng babae na noong mga unang araw ay napaka-entitled nito. Nagtatanong ako ng maayos, kaya sana isagutin mo rin ng maayos. Huwag mo kong galitin. Mahinang natawa lang si Caroline dahil sa pagiging matapang nito na wala naman sa hulog. Pasensya na Sabrina ha, hindi ko rin kasi alam. Wala ka naman sigurong masamang nagawa sa kanya no? Saglit na nag-isip si Sabrina. Nasapo niya ang noo nang maalala ang gabing sinubukan nitong landiin. O baka dahil siguro naroon at palagi niyang kasama ang babaeng mahal niya. Kaya kung kaya hindi kanya dinadala. Hindi ko rin sigurado na yun ang dahilan ni Mr. Barrowell ah. Huwag masyadong seryosohin. Humalakhak pa si Caroline nang makitang naiinis na ang hitsura ni Sabrina. Pikon na ang gaga. Pero hindi ba dito naman talaga sa opisina ang trabahong ini-apply mo? Hindi ang maging anino o chapero ni Mr. Barrowell sa kung saan niya gustong pumunta? Ano pang kinakagalit mo? Lumabas ka man kasama niya o hindi, kumpleto pa rin naman sweldo matatanggap mo. Ayaw mo pa nun? Naikuyom na ni Sabrina ang kanyang kamao. Sumidhi pa ang galit na nararamdaman niya para kay Britney. Napansin na siya ni Kenji Barrowell eh. Tinanggap na siya nito ng mabilis na di kailangan ng interview. Malamang kung ano-ano ang sinabi ng babaeng yun sa lalaki para gawin niya ang bagay na ito sa kanya. Narinig niya kung paano ito magsumbong noong ginawa niya sa gallery ng babae. Naisip niya na hindi kaya iyon ang ipinuputok ng butsi ni Mr. Barrowell at kung bakit bigla na lamang itong nananabang. Sinasabi mo bang pumasok lang ako para landiin ang boss natin? Ganun ba, Caroline? Nahinang natawa pa si Caroline. Hindi niya alam kung saan nakuha nito ang ideyang iyon. Pero sa paraan ng pagsasalita nito, para talagang may hindi magandang motibo ang babae sa kanilang amo. Sa bibig mo yan ang galing at hindi sa akin ha. Huwag mo akong pagbintangan, Sabrina. Masama ako. Yun ang gusto mong palabasin eh. Nakakalimutan mo yatang kayo ang kumuha sa akin at hindi naman ako ang nagpumilit na maging employee dito. Si Mr. Barrowell ang nag-hire sa akin ng walang... Napataas na ang kilay ni Caroline. Bakit ang labas ay parang utang na loob pa ng kanilang amo na na-hire ang babaeng feeling mighty sa kanyang harapan na parang ang laki ng ambag sa Barrowell firm. Iyong tipong kung wala siya, mapipilay ang kumpanya at hindi mag-function ng maayos. May tililing yata sa utak ang babaeng ito. Kabaliktaran ng pagiging mabuting tao ng pinsan nitong si Andre. Kung sawa ka na at bored ka ng maging employee ng Barrowell firm, bakit hindi ka nalang mag-resign? Parang kanyang pagbibigay ng suggestion dahil baka kailangan lang nitong isampal iyon. I can help you apply for an extra 3 months salary kung gusto mo at bilang konsiderasyon na rin. Hindi mo kailangan mag-acting na VIP sa Barrowell firm dahil walang ganon. Employee ka lang, newly hired. Hindi ka pa nga natatawag na regular employee. Iling pa nitong halatang sobrang iritable. What? Inuutusan mo ba akong mag-resign? Seryoso ka dyan, Caroline? Oo, mukhang ayaw mo na sa ginagawa mo eh. Huwag mo nang pilitin. Resign ka na. Ayos lang, Sabrina. Sa loob ng halos isang buwang pananatili sa kumpanyang iyon, ay hindi sukat akalain ni Sabrina na doon lang pala siya hahantong. Ang buong akala niya pa naman ay mapapansin na siya ni Mr. Barrowell. Ngunit mas naging malayo pa ang loob nito sa kanya magmula noong gabing mag-send siya ng selfie. Makailang beses niyang sinubukan itong kausapin pero palaging busy ang lalaki na laging may kausap. Palagi niya nauulinigan na si Britney iyon. Tumindi pa ang invisible niyang galit sa babae na sa paningin niya ay isang haliparot. Diniligan niya pa ang sama ng loob na hindi na lang dahil kay Andre iyon. Umahon pa ang inggit sa kanyang puso dahil pakiramdam niya ay wala siyang kalaban-laban sa babae. I'll pick you up later, alright? Nakangiting sambit ni Kenji na para bang nasa ulap ng sandaling iyon. Nang araw na yon ay naglakas na ng loob si Sabrina na magtungo sa opisina ni Kenji. At iyon ang natagpuan niyang sandali. Hindi na sana siya tutuloy pang pumasok, subalit nakita na rin siya ng amo. May kailangan ka? Matagal nang bukas ang studio ni Britney at kakabukas pa lang ng kanyang gallery nang dahil sa dali niya mga paintings na dumating mula Malaysia. Kinailangan pang ayusin iyon ni Britney sa transporter
Kung kaya naman naging busy rin ang babae sa pag-aasikaso niya dito mabuti. Doon nagugol ang kanyang maraming oras, kung kaya naman sa tawag na lang sila pumabawi ni Kenji. Minsan kasi nauuna na itong matulog kapag nakarating siya. Unti-unting hindi nagtutugma ang kanilang schedule, pero gumagawa naman sila ng paraan upang bigyan ng oras ang isa't isa. Nakarating na rin sa araw na yun kay Kenji mula kay Caroline ang pagtatanong ni Sabrina na tila nagrereklamo sa hindi nila pagsama sa babae sa mga event at social gatherings, kagaya ng dati. Ganun pa man, ay hindi naman niya ito binawasan ng sahod. Kung ano ang nakalagay sa kanilang kontrata, iyon pa rin. Trabaho lang naman ang nagbago, na sa ibang employee ay sobrang malaking pabor dahil hindi naman mahirap ang gawain. Pwede po ba tayong mag-usap, Mr. Barwell? Napilitan ni Sabrina na tanong. Total ay naroon na rin ito. Okay, come in. Muestra pa ni Kenji kay Sabrina sa upuan upang mas pumasok sa kanyang opisina. Ano kaya ang gagawin ni Sabrina ngayong tila hangin lang siya kay Kenji? Ano kaya ang gusto nitong pag-usapan nila ni Kenji? At anong sasabihin ni Vanjo kay Britney? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.